Yo, what's up Ungang? So, dito ako ngayon sa, anong lugar to? Mago, Sabagsag. Sa Magot, Sabagsag. Sabagsag. Kasama ko si Jomar. O Jomar, shoutout mo yung Shoutout sa anak ko, magbe-birthday ngayon, September 11, sa Rika. Si Bika? Saysay. Sa Rika. Ay, si Rika. Yeah. Then, kuan. Si ko, ano? Kasi katrabaho natin yun, no? Eh. Then, dito kami ngayon sa CBA. CBA, ito yung bilihan nila nung mga pagkain dito. Yung price dito tsaka sa Lidl, same lang ba? Or medyo mura rin dito. Mas mura dito? Oo, mura rin. Mura o mapapamura? Hindi. Mura, mapapamura. Hindi, mura rito. Ah, mura dito. Ayun na donut yung nagbibili. Dito, marami dito. Ang araw-araw yan, ang mga pabango. Meron akong ganito. Mura lang yun dito. Ayun, pangkulay. Tumi. Yan. Panglaba. Saan ka sa Pilipinas, Mark? Sa Sitio Libis, Cabatuan, Valenzuela City. Sige. Kasi guys, nung pakuan ako dito, natatransfer kami dito sa Mexico, sa bagong company namin. Ito yung laging kachat ko. Ito yung parang kasi kasama kasi diba sa GC noon. Then ito na yung laging nag-update sa akin. Ito yung mga teka lang kasi magbabayad siya. Okay, here 50% plus 289. Ay, mura lang pala ang alak mo. Mura alak dito. Ito mga alak pa dito. Ano? At yung sinasabi ipicacent oil. Ito yung lalagyan ng para ipicacent. Oh. Ito. Pero alak yan. Yan ang Pero ito mahal, no? Magkano to? Sa birthday ko yan. Inumin natin. Wow. Bili tayo ng ano. Nabayad niya siya. So para lang siyang convenience store. Para siyang convenience store. So andito. Ito yung lugar Pungang Magot. Yan ang Magot. Yan Magot. Yun namin. Yung pangit. Pero maganda eh. Parang nakakatakot. First impression ko talaga ito, parang nakakatakot. Oo. Parang ghost town naman dito, Mark. Unang dating namin dito natatakot talaga kami. Dahil walang katao-tao for matatanda lumalabas. For Kuwan matatanda. siya. Kasi yung kuwan nila, yung kuwan Labungang, yung kulay ng bahay nila parang ang patay yung kulay. Hindi light colors ba, mga dark color talaga, brown. Pati simbahan nila rito. May nagsisimba. Katoliko rin yan. Katoliko rin. Kaso walang English. Walang English. Pero yung pag ano nila, parang sa Katoliko rin. Marunong ko na mag-ano yung gusto na masipan. Gusto na masipan. Dimkel. Tatay mo, kalbo. Walang katao-tao. May mga bata ba ito naglalaro? Ano yung bahay dyan? So, Parang mga bahayan. Ito, simbahan nila. Parang eskwelahan. Yun. ABC. Ayan ang bilihan ng ano. Yung bilihan ng UC. Pero nung pumunta kayo dito, ano bang date kayo nakarating dito? August 2. August 2023. Oo. Winter talaga dito. Hindi pa. Natapos pa yung birthday ko ng October. Bigla na nag-aambon na ng yelo. Puti ito talaga yan. dito. Puti. Yan, puti yan. Yung kahoy, Picture patay. na ako dun, oh. Buti yung kahoy hindi patay, no? Parang patay lang siya. Pag umulan ng yelo, patayan lahat. Tapos pagka summer, bubuhay na uli. Yung Yan, lugar lang mo. ice cream. Pwede ka Pero kahit ganito yung lugar nila, kuan malinis, no? oo, bawal may... magkalat dito. Kasi may araw-araw naglilinis dito. So parang may multa siguro pag kuan. Yung lugar ito sa Magot. Sabatsag? Sabatsag yun. Sabatsag. Ganda rito. Lalo na doon sa may oval. Yung sabi ko sa yung may whole court. Tapos may gym.
tayo ng oops. So ito yung lugar mo. May binili lang kami doon. Bumili ako ng Yossi, then bumili si Jomar ng kunting juice lang naman, tsaka alak. Ito si Jomar, kung magtatanong kayo kung saan kami nagkakilala, nung dati natanggal ako sa Samsung, then may GC kami kasi kami mga vlogger, then si Jomar nun parang nasali ka ata sa GC nun, di ba? Marami kami, nagre-release ko din kasi ako nun. nagre-reel siya, marami kami nun mga vlogger dito sa Hungary, maraming member, si AG Vlog, si Kabitenyo, Si Boss Mick, kasabay ko yan dyan sa Grand. si Boss Mick TV yung sa Team Imac na grupo namin. Kuhan siya, anong tawag Ako nito? yung pinagtanungan ni Boss Mick nung paalis na ako, kaya siya rin nakakuha rin siya sa akin ng ano, Parang idea. mga idea, mga advice na Si Boss Mick kung anong dadalhin. si Boss Kakadyan Mick na kami TV. niya ni Boss Mick. Then makakilala kan sila noon din nung nalaman. Paano mo nalaman na kuhan? Paano mo nalaman mo malilipat kami ng mic check? Doon kay Boss Mick. Kasi nga taga Samsung. Sa GC, Oo. sa GC. Siyang gumawa ng GC, sinali niya ako. Kaya pala. So nung palipat na ako dito, ito yung laging nagko-contact sa akin. Ito yung mga update, and lagi ako nagtatanong. Siyempre wala naman tayong idea kan malilipat tayo sa bagong kumpanya. Ito yung laging nag-guide sa akin din. Pasalamat ako nito kasi siya yung laging parang kuhan ba yung pag wala kaming pagkain kasi nga malayo yung siya. Pag kuhan, pag nakikisuyo ako pag gypsy. Pag may pinapabili ako na like mga pagkain sa kay Jomar ako kuhan, upo tayo doon, usap tayo doon. Kay Jomar ako laging nagpapabili ng mga pagkain kasi sa amin kasi malayo yung bilihan, mga ang layo po, 1 hour siguro. Kami, paglabas lang ng gate. 1 hour sa Mutsulad kasi sa amin. So dito tayo. So yun, nagpapasuyo ko sa kanya, bili ng pagkain kasi siya yung malapit dito. Yun, papasalamat ako nun din. Ngayon malilipat na kami kasi sa temporary pang kuha na namin lipat to sa amin naman na sa kabatch ko mga 1, 2 pangatlong lipat na to. Pangatlong lipat na accommodation. Lagi na lang kaming lipat ng lipat. Then yun yung sa unahan yung pinasok namin ngayon yung CBA doon sa ano namin. Then Mar, kwento mo naman yung Mar yung about sa kuan, yung experience mo sa pag-apply. Grabe, mahirap. Yung pag-apply ko dati, repair lang ako ng kapatid ko eh. 5 kami. Yung isa bumagsak. May finding sa ano, colorblind yung sa mata. 4 kami ang nakapasa. Bal nakailang apply ka sa kuan? Sa pag to, isang apply lang recommendation. Isang apply lang, repair kami ng first batch. Kaya nung tinawagan kami, medical agad. Ano yung kumpanya mo? Grand Placement. Grand Placement. Same kami ng company, Grand Placement din po. Then tsaka si Boss Mick TV. Si Boss Mick TV. Grand Placement, si Boss Mick TV, tsaka si Kabitenyo. Habang nag-a-apply siya doon, nag-grab siya. Bali. Grab driver yan eh. Ay, Grab. Saan ba kayo nagkakilala ni Boss Mick TV? Sa Grand Placement. Sa Grand Placement. Nag-ano siya, ano bang tawag doon? Joyride. Joyride. Nag-ano siya. Lahat ng nadadaanan niya sa Manila, sinesendan niya ng mga requirements niya. Ay talaga? Diyan siya. Ilang beses nang bumagsak yan si Boss Mick. Siguro may pang 3 na rin ata yung kwento niya sa akin. Tapos diyan, nung umalis ako, nung palis na ako, kinuha niya yung number ko, nag-chat kami. Update. Sabi niya na para pag nandito na ako, may may kaibigan siya. May idea siya kung paano mag-apply. Ayun, yung bago siya umalis, chinat ko siya kung paano ginawa namin. Kasi China kami dumaan, 17 hours, walang wifi. Sa China? Ano yung aeroplano sinakyan nyo? Hindi ko na maalala kung Emirates or hindi Emirates yun? Hindi siguro. Malaki din, malaking aeroplano din. Oo, malaki. Bali sa China yung stopover nyo. Bali kailan kayo umalis? 1 kami ng gabi. Anong day? Anong kanyang date yun? Anong date? Anong month? August 1. August 1. August 1, 2023 yun. Tapos yung stopover nyo sa China?
Oh, China, 17 hours. Stopover 17 hours? Oh, 17 Ano hours. kung tinapa? Lahat doon, ang pagkain namin doon, puro noodles lang, biskwit. Di naman about sa connection na ba? Internet connection ba doon? Wi-Fi? Wala, madamot ang China sa wifi. Hindi ka makakonect. Ah, wala bang Wi-Fi doon? Pero kung WhatsApp ang gamit mo, may load ka, WhatsApp, makaka-chat ka sa mga pamilya mo. Kasi privacy din eh. Privacy din sila. Then pagkatapos ng 17 hours, ano yung mga ginagawa mo noon sa kuan? Like 5 tulog, 5 bantay. Pagkatapos naman nila ng 2 hours, kami naman matutulog, sila naman babantay sa gamit namin. Bantayan lang. asan dito sa airport mismo? Kahit saan kami, nakakalat kami, lahat kami, 20 kami Oh. sa batch namin. Kanya-kanya kaming pwesto. Siguro nasa 8 kami, magkakasama kami nila Junie yan, makasama ko. Yeah. Tapos yung mga kasabayan ko. Then after nun, pag continue na naman kayo, ilang hours naman? Siguro, Papuntang pagkatapos Hungary. ng 17 hours, alis na. Oo. Mga 5 hours, doon naman kami sa Budapest na. Sa Sinundo na kami. Budapest na. Sinundo na kami nila ma'am. Kasi sa amin kasi Moongang, sa amin ang sinakyan namin surte kaling Emirates talaga yung mamahalin ba kasi siyempre company namin nga Samsung, no. Samsung. Sarap ng pagkain namin. Para kang nasa sinihan talaga tapos ganda. Yung pagkain ko nga pinamimigay ko sa katabi ko dahil Iba lasa. hindi ko gusto yung hindi ko gusto yung prutas kinakain ko pero yung ibang pagkain ko binibigay ko sa kasama ko, katabi ko si Ronald. Ronald Cruz yung nakain. Si Ronald. Sige Ronald. Then sa akin naman, Lati Jubesa yung kami kakatabi. din sa amin naman noon, nag-stop over kami noon sa Dubai kami nag-stop over. Mabilis lang, mga siguro 1 hour lang siguro yun. Then nakalimutan ko na. Diretso lang talaga sa Swerte amin. pa kayo, kami 17 hours. Wala talaga, tulog lang, lakad, higa, upo, lahat ng upo nagawa na namin eh. Tapos yung iba tapos pupunta dito alis sa Runaway. Kaya advice ko sa ibang sa mga kapwa ko OFW nandito sa Hungary, wag kayong mag-Runaway. Kasi masisira yung record nyo. Masisira yung record ba? Lalo na pag like first timer ka na abroad. So dapat it's better na tapusin mo yung kontrata Huwag kang masilaw sa malaking sahod. Kasi yung number one reason naman talaga ba't nagra-run away yung tao talaga kay sa Pilipino, sahod naman talaga, di ba? Pera, lahat naman talaga tayo. Kailangan natin ng pera, pero yung ganung gagawin mo na mag-run away ka. Mabait naman yung boss natin eh. Madali naman magsabi ron pag ayaw mo na. Kung magpapalipat ka, kung uuwi ka ng Pinas, pwede naman. Sa amin kasi Moongang, sa totoo lang talaga, ito si Jomar kasi sa likod, ito yung laging kasama ko dun sa likod sa amin doon na maghahakot ng yun nga sinasabi ko sa inyo, parang sa Magdulya kami na chicken factory. Ito yung laging kasama ko sa likod, doon sa gilid, dito ako sa gilid, ganun. Then yun advice ko na wag mag-run away kasi para sa atin din kapakanan din ba, yun din yung siyempre pag mag-run away ka, mag-iisip ka. Delikado ba? So it's better na tapusin nila yung kontrata. Kasi tayo hindi naman tinhawak yung future eh. Pag nag-abroad ka, hindi surtihan tayo. May iba na punta sa magandang kumpanya, may iba na punta sa mahirap na kumpanya, like gano'n. Sabihin lang sa amin dito, di din talaga madali yung trabaho namin. Pero sa amin dito, pinapangalaga. Kahit nasa Pinas ka, mahirap din ang trabaho. Dito naman mahirap pero sulit naman yung sahod. Like sa amin, pinapangalagaan namin yung trabaho kasi maraming taong nangangarap mag-abroad eh. Tsaka dito sa amin, libre lahat. Libre lahat, ganun. Hindi man gaano kalaki yung sahod na ine-expect namin na ng iba, okay lang. At least ba, nasa abroad. Like compare sa yung kikitain mo ito ng isang buwan, equivalent sa Pilipinas siguro ng 5 months or 6 months, di ba? Yung sahod natin dito na isang buwan, sa Pinas pang 4 months. Ganun, 4 months ganun. So advantage, pasalamat pa rin tayo. Maging magpasalamat lang tayo, dasal lang palagi. Ganun din eh. Pag sa Pinas, sagot mo lahat. Dito libre lahat. Then about sa'yo, yung may time din ka ba dito sa Hungary na parang na homesick ka? Oo, hindi mawala yung pagka OFW, hindi mawala yung
yung homesick. Ano lang yung mga hobbies na ginagawa mo? No? Ayun, katulad niya, nagbabasketball ako. Di paggaling nagbabasketball kami. Oo. Hilig ko maggawa ng mga upo-upuan, mga lame-lame. Panday-panday. Kaya nga bumili ako ng ligari, nakita mo, di ba? May lagari sa kwarto eh. Then, anong tawag nito? Yun lang. Magtanim. Ayan, tulad niyan, yung mga tanim ko, napapamahagian ko kayo, di ba? Yung sa iba. Then si Jomar kasi mahilig siya magtanim ng mga gulay. So, siyempre kami, binibigyan niya kami ng mga anak ko, ang daming kalabasa, ang dami talagang gulay. Ang dami talagang gulay. Pinapamigay niya sa mga katrabaho niya. Sa marami siyang mga tanim. Then, yun, pinapamigay niya yung mga kuwan niya. And siyempre, minsan lang din ako kumain ng gulay. Pamahagi ko na kaysa mabulok pa. So ano yung, like, for example, advice mo Mar sa mga sa mga nag-a-apply na gusto makapagtrabaho sa Hungary? Sa mga nag-a-apply naman, tiyagaan lang. Kung mabilis kang mapagod sa pag-a-apply, wag mo nang balaki mag-abroad. Oo. Talagang kailangan talaga tiyaga lang, tiyaga ng tiyaga. Hanggang makuha mo yung gusto mong kunyari sa mga ina-applyan mo. Oo. May kakilala ako nag-apply na 7 naman beses bumagsak. Oo. Di naman porket pag-apply mo bagsak ka. Oo. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Try lang, try ng try. Si Kawan nga, si Frederick Vlog, ewan ko lang kung kilala mo ba yun. 3 years, sabi niya sa vlog niya, 3 years siya nag-apply. Hindi naman siya everyday nag-apply, pero may months na nag-apply siya hanggang sa natanggap siya. 3, imagine 3 years. So, talaga, tiyagaan lang. Tiyagaan lang. Like, sa'yo, anong yung like opinion mo lang sa mga kasi iba may nagtatanong paano mag-apply diyan, magkano sahod, yun agad tinatanong eh. Oo. Mag-try nyo mag-apply para masubukan nyo kasi hindi nyo magagawa yung pag-a-apply na ganyan, mapunta kayo rito kung tanong lang kayo ng tanong. Oo. Magtanong kayo, gawan nyo rin ng action talaga, no? Mahirap yung tanong ka lang ng tanong, pagka sinabihan ka naman hindi mo rin gagawin. Oo. So, last shoutout, may pa-shoutout ka, pamilya mo doon sa shoutout ko pala yung tatay ko, magpagaling ka kasi may sakit yun eh. Ano may sakit ba? Anong sakit? Parang sa baga niya. Ilang Araw-araw din nagagamot. Kaya yan, sa tatay ko, magpalakas ka. Laging nanonood yun sa vlog ko, di ba? Laging nanonood yun sa vlog mo. Laging nanonood yun sa vlog ko. Sinabi ko nga, kasama nga kita. Tsaka sa anak ko, magbe-birthday ngayong September 11, si Sayrika. Shoutout kay Sayrika Brusola. Magpa 5 years na siya, 5 years old. Tapos isang anak ko kay Ishi. Iwas-iwasan mo yung maging matigas ang ulo. Sumasakit na yung ulo ko sa'yo. Yun lang. Tsaka advance. Nanonood din ba yun ng vlog natin? Nanonood sa'yo ng vlog. Ishi, makinig ka sa tatay mo. Ganyan talaga yung mga tatay. Tsaka sa biyanan ko, kay Mama Ter, salamat sa pag-aalaga sa anak ko. September 14, birthday niya, advance happy birthday. Yun lang. Then, yun lang Mungang. So, maraming salamat sa mga nanonood ng vlog ko ngayon. Nandito ko ngayon sa Magots. Dumayo tayo dito sa Magots. Then, mag-iikot kami sa... like bukas, magbablog pa rin yung bukas kasi daily vlog naman yung content ko eh. Then, ayun lang Mungang, before I will end this video, please subscribe to my YouTube channel, Edmond Chavez Vlogs. At saka, hit yung notification bell, akalimbangin nyo yung bell para every time na mag-upload ako, may ma-notify kayo. Din may Facebook din ako, Edmond Chavez Vlogs, saka Edmond Chavez Vlogs 2.0. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood po. Bye-bye. Bye-bye.